hindi pa nakasubscribe, please subscribe and like my video. So yung pag-uusapan natin ngayon is about requirements. Ang dami ko kasing nare-receive dun sa TikTok ko na ano ba yung mga requirements ngayong taon na year 2022. So, here we go. Siyempre, unang-una, kailangan natin ng passport. So, yung mga passport nyo, kung meron kayong mga resibo na na-issue this year, wag na wag yung iwawala yun. Kasi, possible yun na ma-refund kung company na napili nyo is meron siyang refund, okay? Passport with receipt. And then, in BI clearance. So, kung meron din kayong mga resibo nun, wag na wag nyo yung iwawala. Pag na-issue din this year. Okay? So, you need ID. So, kung wala naman kayong ID, so, pwede naman siyang certificate na nagpapatunay na meron na kayong na-fill upan na certificate or ID dun sa SSS. And then, voter's ID. So, kailangan yun. Kung wala kayong voter's ID, voter certificate. Kukunin nyo yun dun sa LGU nyo or dun sa Comelec nyo po. And then, sa mga college graduate, kung meron kayong TUR, kailangan yun. And then, diploma. Pag college graduate, TUR, diploma, at saka diploma nung high school. So, kailangan yun. Pag high school graduate ka naman, so diploma mo nung high school, at saka diploma mo nung elementary. So, kailangan yun. So, kung wala naman kayo nung elementary, no, syempre kasi matagal na yun. So, pwede naman kayong kumuha ng any certificate na nagpapatunay talaga na doon kayo nag-study for your elementary. And then, birth certificate nyo po na PSA. So, wag nyo din iwawala yung resibo nito kasi hahanapin to ng agency. So, birth certificate nyo, kung may anak kayo, birth certificate naman ng anak nyo. And then, kung kasal naman kayo, so kailangan nyo mag-provide ng marriage contract. And if ever naman na single kayo, kailangan nyo mag-provide ng Sinomar. At saka yung Sinomar na with resibo nyo po is huwag nyo pong iwawala yun. Kasi if ever, possible yun na ma-refund. So, hindi ko sinasabing ma-refund siya, basta possible lang siya. Tsaka huwag nyo lang iwawala yung resibo niya. And then, kailangan nyo din mag-submit ng SS contribution. So, ibig sabihin yung from previous na mga trabaho nyo na meron kayong hinuhulugan, kailangan yung SS history. At saka, kung ano yung nakalagay dun sa SS history nyo, dapat meron kayong certificate of employment nun kasi hahanapin yun. At saka, kailangan nyo po naka-vaccine first and second dose. Kung Johnson naman, kasi diba first lang yun, so kailangan kung wala. And then, kailangan na po natin ng booster. So, yung hindi pa naka-booster, kailangan nyo po yun. Kasi ilalagay yun dun sa yellow card. So, yung yellow card nyo po or kukuha po kayo dun sa Bureau of Quarantine po. Meron yan sa online. So, madali lang yan po. At saka, vax cert nyo po. Dapat yung vax certificate nyo po is pareho. Yung details doon sa wax certificate at saka sa yellow card. Hindi pwedeng hindi yun magkakapareho. And then make it sure po lahat ng mga details nyo is wala siyang like iba yung spelling dito sa passport, iba yung spelling ng birth nyo po. Hindi po yun pwede. So, dapat pareho talaga siya kasi magka-conflict kayo pag magte-teko na po kayo. At saka yung signature nyo po, make it sure na pareho po yun lahat. At saka dun naman sa mga nakabiyahe na po or mga dating OFW, kailangan nyo din mag-provide ng old passport at saka ERC. Alam nyo na po yun kung ano yung ERC. So yun, for now, yan lang po muna ang ibibigay ko sa inyo or may provide ko for now. So mag-comment na lang kayo kung may gusto kayong mga itanong po regarding sa mga requirements natin. So uulitin ko po, yung ibang resibo, huwag nyo pong iwawala. Pero hindi ko sinasabing ma-refund yun na. Possible lang na hanapin yun sa agency. Thank you so much.